bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na tugunan ang mahalagang pangailangan ng mamamayan ng Nueva Ecija at ng buong bansa. Naghahain ng 5 bagong panukalang batas si Nueva Ecija 3rd District Congressman Jay Vergara sa mababang kapulungan bago matapos ang taong 2025. Ayon kay Kong Jay, ang mga panukalang ito ay nakatuon sa kaligtasan ng kabataan, pagpapalapit ng serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng edukasyon at pagsusulong ng malusog na pamumuhay. Isa sa mga panukalang batas ay ang House Bill No. 6928 na naglalayong ideklara bilang weapon-free zones ang lahat ng educational institution sa bansa. Layunin nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan laban sa anumang uri ng karahasan, lalo na sa panahon na dumarami ang mga isyu hinggil sa seguridad sa loob ng mga campus. Samantala, upang mas mapalapit ang serbisyong pampamahalaan sa mga Nueva Ecijano, inihain din ang House Bill No. 6929 na nagmumungkahi ng pagtatayo ng Passport Service Satellite Office sa Cabanatuan City. Kapag naisabatas, inaasahang mababawasan ang biyahe at gastos ng mga aplikanteng kukuha o magre-renew ng pasaporte, hindi lamang mula sa Nueva Ecija kundi maging sa mga karatig lalawigan. Para naman sa sektor ng edukasyon, layong palakasin ng House Bill No. 6930 ang suporta sa mga elementary students at guro sa pamamagitan ng dagdag na tulong at benepisyo. Ayon sa mambabatas, mahalagang bigyan pansin ang pundasyon ng edukasyon upang masiguro ang mas maayos na kinabukasan ng mga kabataan. Kaugnay nito, isinulong din ni Kong Jay ang House Bill No. 6932 o ang Healthy Food Environment Act na naglalayong itaguyod ang masustansyang pagkain at bawasan ang exposure ng publiko lalo na ng mga bata sa hindi masustansyang produkto. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya para sa kalusugan at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng maling nutrisyon. Sa kabuuan, ang mga panukalang batas na ito ay sumasalamin sa hangarin ni Kong Jay Vergara na magkaroon ng mas ligtas na komunidad, mas epesyenteng serbisyo ng gobyerno, mas matatag na sistema ng edukasyon at mas malusog na mamamayan. Ikinagalak ng mga mamamayan ng Cabanatuan City at karatig lugar ang pagbubukas ng bentahan ng 20 pesos na bigas sa ilalim ng programang Kadiwa ng Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Kalawagan Cabanatuan City Lucky Farmers Agriculture Cooperative sa siyudad. Ang nasabing programa ay isang inisyatiba ng Department of Agriculture o DA na layong magbigay ng abot-kayang bigas sa mga sektor na higit na nangangailangan, kasabay ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka sa pamagitan ng direktang pagbebenta ng kanilang ani. Nagsimula ang distribusyon at bentahan ng bigas alas 9 ng umaga noong ika-17 ng Disyembre taong 2025. Pinapayuhan ang mga benepisyaryo na magdala ng valid ID upang makabili at makaiwas sa aberya sa proseso. Sa unang araw ng programa, ang mga miyembro ng benepisyaryo ng 4Ps, Persons with Disability o PWD, buntis o pregnant women, solo parents at senior citizens ang unang binigyan ng pagkakataong makabili ng 20 pesos na bigas. Ayon kay Joey M. Tukay, dating kapitan ng Barangay Kalawagan at isa sa mga tagapangasiwa ng programa, layunin nitong maibsan ang gastusin ng mga pamilyang kabilang sa vulnerable sectors, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Patuloy na hinihikayat ang publiko na makiisa at sumunod sa itinakdang alituntunin upang maging maayos, patas at matagumpay ang pagpapatupad ng programa. Aktibong nakibahagi si Nueva Ecija 3rd District Congressman Jay Vergara sa House Committee on Agriculture and Food meeting kung saan masinsinang tinalakay ang iba't ibang panukalang batas na layong palakasin at protektahan ang rice industry ng bansa.
Isa sa mga sentrong tinalakay sa pagdinig ay ang House Bill number 2743, isang panukalang inihain ni Kong Vergara na naglalayong gawing mandatory ang tamang labeling ng milled rice para sa commercial distribution, kabilang ang malinaw na impormasyon hinggil sa pinagmulan, uri at kalidad ng bigas. Nakapaloob din sa panukala ang pagpapataw ng kaukulang parusa laban sa mga lalabag sa nasabing alituntunin. Ayon sa mambabata, simple ngunit mahalaga ang layunin ng panukala, ang karapatan ng mamimili na malaman kung anong klaseng bigas ang kanilang binibili at kinakain, at kasabay nito ang pagtiyak na hindi nalulugi o nalilinlang ang mga lokal na magsasaka, lalo na sa mga lugar na pangunahing umaasa sa pagsasaka tulad ng Nueva Ecija. Dagdag pa rito, inaasahang makatutulong ang mandatory rice labeling upang maiwasan ang maling representasyon ng imported at lokal na bigas, mapabuti ang transparency sa merkado at mapalakas ang tiwala ng publiko sa sistema ng distribusyon ng bigas sa bansa. Binigyang diin ni Kong J. Vergara na ang bawat panukalang batas na kanyang isinusulong at bawat pagdalo niya sa mga pagdinig sa Kamara ay bahagi ng mas malawak na layunin na itaguyod ang kapakanan ng taong bayan, partikular na ang mga magsasaka na patuloy na nagsisilbing haligi ng seguridad sa pagkain ng bansa. Sa gitna ng mga hamon sa sektor ng agrikultura, patuloy umano ang kanyang pakikiisa sa mga hakbang na magbibigay ng makatarungang kita sa mga magsasaka at sapat na proteksyon sa mamimili.